Treasure hunting weekend mga katiats, balik naman tayo ngayon sa bundok. Ito ay isang bundok na mayroong history ng Japanese occupation or Japanese camp. Merong kampo daw dito ng Hapon. Ito ay bundok na merong magandang source ng tubig, merong creek at medyo may kataasan din siya at ito'y sinasabing may mga Hapon na nagkakampo. Kaya meron tayong ka-TH dito na nag-imbita sa atin at ipacheck yung kanilang nakitang sign. Kasi sa kanilang gamit ay positibo naman. Kaya para malaki ang porsyento na tama yung na-detect ay dapat maraming detector ang gagamitin. Ang maganda diyan ay kami kasi dito ay tatlo na kami lahat dito na nagtulong-tulong sa pag-detect ng area. Kasama ko ngayon ang Pinjuluman at ang Surigao Sun Junior. Ang sabi ng ating ka-TH ay nag-test dig na raw sila ng 2 meters at yun ay wala daw mga signs sa kanilang hukay, kahit ni isang bato na mayroong tatak o marka ay wala. Kaya yun ay atin din titingnan mamaya kung positive ba yung kanilang test dig o hindi. Gagamitan natin ng metal detector. In the meantime ay ito, kwentuhan muna kami ni Pendulum habang umaakyat. So nakita nyo talagang paakyat din ang bundok. So ito nga yung tipong paglalagyan ng mga Hapon yung mga matataas na bundok na walang titira. Alam nila yung kabundukan na hindi pwedeng tirhan ng tao yung nasa 45 degrees na slope. Yun yung mga hindi matitirhan ng tao kasi gugulong yung mga bata diyan sa daanan. Kaya hindi pwedeng tirhan. Kaya yun ang pinaglalagyan ng mga Hapon ng mga klaseng kabundukan. Yung medyo mahirap talaga daanan. Lalo na kapag tag-ulan ay maputik at madulas. Okay, so malapit na kami. Shortcut lang kasi itong ating ginawang video. Actually, matagal yung paglalakad namin diyan. At pinutol-putol natin ng video para eksakto siya sa 10 minutes. So ito na yung site. Mayroong pinakita si Katiet sa akin na triangle dots na malalim yung isa. Well, meron akong ikwento sa inyo mga Katiet sa ganitong triangle dots na isa yung malalim. Ayon si Surigao Sun Junior. Kapag ganito na malalim ang isa, halimbawa 4 inches to 6 inches ang lalim, sa nakita kong na-recover sa kanyang sign ay nasa itaas lang banda ng bato. Galing sa tridots ay meron lang 1 foot. Sa bandang itaas ay simentado yan at kailangan lang yan na masuhin. Yun yung na-recover na giveaway, small stars. 2 gold bars. Hindi ako ang naka-recover niyan yan ay nakita kasi natin ang bakat ng gold bars at sa sukat nito ay 2 gold bar ang nakuha doon sa bato na may ganitong marka na malalim yung isang butas. Kaya ito subukan kong tusukin tong talagang malalim. Masasabi mo na talagang man-made kapag malalim ang pagkabutas niya. Pero kung mababaw lang, pwedeng mga patak lang yan ng ulan. Meron talagang mga sign na ganito lang, na triangle dots, pero merong nakabaon o nakatago. Another meaning ng triangle dots ay ang item ay nasa bato. So ang tingnan ay ang paligid. Kung saan yung malaki-laking bato
ay naroon. Katulad nito, kung wala sa loob ng bato ay nasa likod nito o nasa gilid lamang. Hindi kasi binabaon ng hapon sa harap ng marka na triangle dots ang item kasi masyadong halata na nandyan. Kaya hinuhukay natin ang harapan ng mga triangle dots eh. Pero ang kahulugan niyan ay nasa likod o nasa gilid o kung malalim yung isang dot na butas ay ang ibig sabihin ay nasa loob ng bato. Okay, so akin na umpisahan to pagdowsing. Sa pendulum ni penduluman ay napakahina ng hatak ng hatak ng signal. Siguro ito yung mga gemstones nakalagay sa bato. Ang gemstones ay siyempre hindi yan nagdi-detect sa mga metal detector kasi bato siya eh. Ngayon, ang gemstones ay pwedeng ma-detect ng dowsing rod kasi ang dowsing rod ay naghahanap yan ng mga bakanting pocket. Kaya kung may chamber sa bato ay matagpuan din yan. Ang dowsing kahit nga mga binao na patay ay matagpuan yan kasi kapag ang lupa ay hinukay at merong ibinao na box or kabaong ay malocate yan ng dowsing. Kaya ang dowsing ay ang hinahanap niyan ay mga box, mga void space na kwadrado sa ilalim ng lupa. Kapag may ibinao na nakalagay sa mga kwadrado or mga baul or mga boxes, lalo na kapag metal, matagpuan talaga yan ng dowsing. Hindi ibig sabihin na kapag nag-dowsing ka, gold ang hinahanap niyan, hindi. Kaya nga ang tubig, matagpuan yan ang deposito ng tubig kasi sa ilalim ng lupa, yung aquifer valley ay isang chamber yon na punong-puno ng tubig. Kaya ganun yung paghanap ng dowsing. Kapag may pocket sa ilalim ng lupa o may void space doon na puno ng tubig, ma-detect din yun. Kaya ito yung na-detect ko na portion sa pag-ikot ko kanina. So dito talaga nagtuturo ang dowsing. Napakagandang marker yan. Sa next episode, ipapakita ko ang sikreto ng marker na yan. Kung tingnan sa malayo ay parang wala siya. Parang walang anuman. Pero kapag tingnan natin ang baba niyan at saka ang counter sign niyan ay magugulat kayo. Napakagandang marker pala yan. Hindi ko muna ipapakita ngayon para merong karugtong ito, mga kababayan. So ito yung example ng treasure site na meron talagang counter sign. Nasa 3 counter sign ang nagpasa-pasa bago matagpuan natin to. Itong final digging spot. Okay, so ayan, confirm. So gamitan natin to ng electronic locator. Yung umiikot, tingnan natin kung iikot din, no? So ang ginawa ko ay tuturo ko pababa para hindi ganong iikot. At kapag iikot, hatakin talaga siya, malakas ang hatak niyan. Okay, so positive mga ka-TH, mayroong detection, dowsing at locator sa marker na ito. Ako'y magpapaalam na. Magandang oras sa lahat at sana ay siswertehin din kayo sa paghanap sa kabundukan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat ng mga ka-TH.